Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang ating matutunghayan na tiyak na magdudulot ng panibagong inspirasyon sa atin. Hanggang saan nga kaya kakayanin ng isang babae ang habulin ng lalaking tangi niyang pangarap na mahalin, gayong maglalaro ang tadhana sa kanilang mga buhay. Ang kwentong ito ay pinamagatang, Please Love Me Doctor. Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Maurice, hold on. We're near. Kinakabahang sabi ko sa aking kapatid habang nagmamaneho at nasa likod. Si Maurice, nang walang malay. Nakarating kami ng hospital at mabilis kong binuhat si Maurice. Tinulungan naman ako ng ibang nurse na nakaabang nasa labas ng emergency at kaagad nilang ipinasok ito sa loob ng ER. Nasa ER na sila nang pigilan ako ng isang nurse. Sir, dito na lang po muna kayo. Bawal pong pumasok. Please save my sister. I'm begging you please. Naiiyak na wika ko sa nurse. Don't worry sir. Magaling po ang doktor na titingin sa kanya. Pagkuway umalis na rin sa harap ko ang nurse na may pagmamadali. Nakaupo naman ako sa isang mahabang upuan at hinihintay na makalabas ang doktor. Napasubunot lang ako sa aking buhok dahil sobra na ako nag-aalala sa aking kapatid. Hindi ko kakayanin kung pati si Maurice ay mawala sa akin. Nag-iisang kapatid ko to. Nawala na kami ng mga magulang nung nag-aaral pa lang ako ng college at high school. Naman si Maurice. Naaksidente kami habang papunta sa isang hotel upang ipagdiwang ang aking kaarawan at para rin ipagdiwang ang pagiging top ko sa klase. Masaya nagkwekwentuhan kaming apat habang bumabiyahe nang biglang may sumalpok sa gilid namin na isang truck. Nagpagulong-gulong kami at niyakap ko kaagad si Maurice na dahilan ng aking pagkakaroon ng malaking peklat sa likod dahil sa pagkakabangga namin. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Nakita ko ang aking mga magulang na duguan at walang malay. Pilit ko namang inaabot ang mga ito, ngunit wala na akong lakas na gawin iyon. At binalingan ko naman ang aking kapatid na yakap-yakap ko at wala ring malay. Hinawakan ko ang pulso ni Maurice para masiguradong buhay pa ito. Nawala naman ang kaba ko nang malamang may pulso pa ito. Nanghihina na ako at maya-maya pa ay nakarinig na ako ng tunog ng ambulansya at may mga tao na sa paligid namin. Hindi ko na alam pa ang mga sumunod na nangyari dahil tuluyan na akong nawala ng malay. Nagising ako sa isang pamilyal na rugal. Nasa ospital na ako. May nakakabit na sa aking dextrose at may oxygen din. At may benda rin ang aking ulo. Akmang tatayo na ako nang pigilan ako ni Nana. Si Nana Lucy, ang aming kasambahay at nangangalaga rin sa aming magkapatid. Matagal na itong naninilbihan sa amin, sanggol pa lamang ako. At ito na rin na nag-aalaga sa aming dalawa ni Maurice. Iho, huwag ka munang tumayo. Hindi ka pa lubusang magaling. May pag-aalalang wika ni Nana Lucy. Where's Mom and Dad? Si Maurice. Where are they? Are they okay? Hirap na wika ko kay Nana Lucy. Hindi ka agad nakapagsalita si Nana Lucy at nanatili naman akong nakatitig sa kanya at hinihintay ang kanyang sasabihin. Napaiyak ng mahina si Nana Lucy na ikinataka ko naman. What's wrong? Nana, tell me, where are they? Napasigaw ako ng bahagya dahil gustong-gusto ko nang malaman ang nangyari sa aking mga magulang at kapatid. Hinawakan naman muna ni Nana Lucy ang aking kamay bago nagsalita. Si Maurice, naoperahan na siya sa puso, iho. Alam mo naman ang sakit ng kapatid mo, hindi ba? Tumango lamang ako. Is she okay? Naiiyak kong turan habang nakatitig lamang kay Nana Lucy. Oo, iho. Mabuti na ang lagay ng kapatid mo. Pero hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon dahil din sa mga natamo niyang sugat. How about Mom and Dad? Saglit na tigilan si Nana Lucy at pinisil muna nito ang aking kanang kamay. Iho, hindi na naituloy ni Nana Lucy ang kanyang sasabihin nang biglang humaguluhol na lamang siya ng iyak at niyakap na lamang ako. Nagtataka ngunit alam ko na ang ibig sabihin ni Nana Lucy. Wala na aking mga magulang. Iniwan na nila kami ng tuluyan at hindi ko man lamang sila nasilayan. Kaya sa tuwing sasapit ang aking kaarawan, lagi ko silang naaalala at bumabalik ang sakit na nangyari sa kanila. Pinangako ko sa aking sarili na aalagaan ko ang aking kapatid at hinding-hindi ko ito pababayaan.
Ngayon, may sakit nga ito sa puso. Hindi ko hahayaang pati kapatid ko ay mawala rin sa akin. Ilang oras din ang lumipas ay lumabas na rin ang doktor sa operating room. Kaya napatayo na rin ako at nilapitan ko ito kaagad. Doc, how's my sister? May pag-aalalang tanong ko rito. Tinitigan ako mabuti ng doktor bago ito nagsalita. To be honest, Mr. Briones. Saglit na hinto ang doktor sa kanyang sasabihin at muling ibinaling ang tingin nito sa akin. Her condition is getting worse. Gulat na napahilamos ako ng aking mukha dahil sa sinabi ng doktor at muling pumatak na naman ang aking mga luha. So what am I going to do? She needs a heart transplant as soon as possible. Mr. Briones, kailangan na nating makahanap ng donor sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi na naituloy pa ng doktor ang muli pa nitong sasabihin sa akin at napailing na lamang siya. At tinapik ako nito sa aking balikat at umalis na. Naiwan naman akong nakatulala. Paano kung hindi kami makahanap ng donor? Paano na yung kapatid ko? Ano mangyayari sa kanya? Hindi ko kaya. Naputol ang aking isipin nang mayroong humawak sa aking balikat. Si Dr. Marquez. Hey! Yer! Nabalitaan ko ang nangyari kay Maris. How is she? Hinihingal na tanong ni Dr. Mark. Nawari ko'y tumatakbo pa ito patungo sa kinaroroonan namin nang malaman nito ang balita. She needs a heart transplant as soon as possible. Walang gana kong sagot sa kanya at umupo ako ng pabagsak sa mahabang upuan. Don't worry, makakahanap din tayo ng donor. Paano kung wala? Magtiwala ka lang. Namayani ang saglit na katahimikan at saka muling nagsalita. Dadalhin ko siya sa States the day after tomorrow. Sinulyapan ko muli si Doc Mark. Hindi ko naman nalaman kung totoong ekspresyon ba ang aking nakikita rito. Gulat, lungkot, pagmamahal. No, hindi niya mahal yung kapatid ko at naiintindihan ko naman ito. Nalungkot akong bigla nang maisip ko iyon. So ilalayo mo na pala siya. Malungkot at mahina niyang wika na sapat lang para marinig ko. Tama bang narinig ko sa kanya? Anong ibig niyang sabihin? Nangurot ang aking noo at nakatingala kay Doc Mark. Nasa harapan ko siya at nakaupo naman ako sa waiting area sa labas ng ER. At nagulat ako sa sinabi ni Doc Mark. Alam ko kung anong iniisip mo. Well, tama ang nasa isip mo. Maris, hurry up. You're going to be late. Tawag ni Kuya Mars sa akin dahil kanina pa ako nito hinihintay. Siya lagi kasi naghahatid sa akin papuntang school. I'm coming, Kuya. Sagot ko naman mula rito sa aking kwarto. Isinukbit ko na sa aking likod ang aking maliit na backpack pagkatapos ng mahabang oras kong pag-aayos. Nagmamadali na akong bumaba dahil tiyak nakakunot na naman ang noo ng aking kuya. Dahil pinaghintay ko na naman ito ng matagal. Nasa 4th year college na ako at HRM ang aking kurso. Dahil hilig ko ang pagluluto, naman ako kasi ito sa aking namayapang ina. Nakita ni kuya ang pagmamadaling pagbaba ko ng hagdan at sinaway niya ako kaagad. Pero huli na dahil nakababa na ako at nakalapit na sa kanya. Maris Briones, please be careful when you go down. Alam mo bang bawal sa iyo ang mapagod? Alam kong galit na si kuya dahil tinawag niya ako ng buong pangalan ko. Ganun talaga si kuya kapag nagagalit. Tinatawag ako nito sa buong pangalan. Hello kuya, hindi naman masyado nakakapagod ang pagbaba ng hagdan. Ang OA mo naman. Sabay irap ko at dalawang kamay nito ay nasa kanyang magkabilang bewang. Sa halip na magsalita pa si kuya ay lumapit ako kaagad at niyakap siya ng mahigpit. Happy birthday kuya. Buong pagmamahal na bati ko. Niyakap din naman ako ni kuya pabalik. Thank you baby girl and I'm sorry. Alam mo namang iniingatan lang kita. Hinalikan niya ang buhok at kumala sa pagkakayakap. Ikaw na lang yung meron ako. And this is also the day that our parents died. Malungkot na wika ni kuya habang nakatitig sa akin. I know kuya. Saka wala kang dapat ikatakot kasi hindi naman kita iiwan. At isa pa magaling na ako, hindi ba? Napatango naman si kuya at sabay ngiti nito sa akin. Promise? Promise kuya. Itinaas ko pa ang aking kamay na parang nanunumpa. Pero ipinangako mo rin kuya na hindi mo na ako tatawagin baby girl. Sabay nguso ko sa kanya. I can promise you that. Wika niyang nakangisi. Hindi na ako bata kuya, okay?
21 years old na ako, hello. But you'll always be my baby girl. Saka ginulo niya ang aking buhok. Alam mo kuya, kaya wala rin nanliligaw sa akin kasi tinatawag mo lagi akong baby girl. Tapos iyong iba akala pa nila boyfriend kita. Kasi lagi mo akong hinahatid at sinusundo. Pagrereklamong sabi ko sa kanya, di maganda para hindi na lumala yung sakit mo. Natatawang sabi naman ni kuya, ewan ko sa'yo kuya, abnormal ka talaga. Aalis na sana kami nang tawagin ako ni Nana Lucy. Maris iha, ang baon mo, baka makalimutan mo pa. Bit-bit pa ni Nana Lucy ang inihanda niyang baon para sa akin. Salamat po Nana Lucy. Nariyan na rin ang mga gamot mo at vitamins mo. Nilagyan ko na rin kung anong oras mo iinumin. Huwag na huwag mong kakalimutan ha, iha. Saglit ako natahimik at yumuko. Napansin naman ni kuya na humihikbi na ako kaya bigla siyang nag-alala sa akin. Hey baby girl, are you okay? Nagangat ako ng tingin at niyakap ko naman ng mahigpit si Nana Lucy. Salamat po Nana Lucy. Salamat kasi nandito ka rin kasama namin ni kuya at hindi mo kami pinababayaan. Pagkasabi ko noon ay kumala si Nana Lucy sa aking pagkakayakap at pinunasan naman ang aking mga luha. Iha, para ko na rin kayong mga anak ng kuya mo. Ako na nagpalaki sa inyo. Kaya hindi na ako makapag-asawa kasi hindi ko kayo kayang iwan. Napamahal na kayo sa akin. Ngumiti naman si Nana Lucy sa akin at si kuya ay naluluha na rin. O siya sige na. Umalis na kayong dalawa at baka mahuli pa kayo sa eskwela. At sa trabaho syempre. Siya nga pala, Mars. Happy birthday at that anniversary din pala ng iyong mga magulang. Malungkot na bati ni Nana Lucy. Ngumiti naman ng mapait si kuya. Thank you Nana. Uwi kayo ng maaga at sabay-sabay tayo maghahapunan, okay? Sige po, Nana. Dadaan po muna kami ni Maris sa sementeryo mamaya. Tumango lamang si Nana Lucy. Pagkuway umalis na rin kami ni Kuya. Nasa library ako at gumagawa ng reviewer dahil malapit na ang aming exam. Abala ako sa aking pagsusulat nang mayroong bumungad sa harap ko na isang white rose. Kilala ko kung sino ang nagbigay nito. Nagangat ng aking mukha para sulyapan siya. Isang nakangiting John ang nakita ko at umupo siya sa aking tabi. Si John ang aking best friend. Magkaibigan na kami since high school at kilala namin ang isa't isa. Pati yung sakit ko alam din niya. Kaya todo alaga rin siya sa akin. Ang dami mga naiinggit kasi naman halos hindi na kami magpaghiwalay at iyong mga admirers niya palagi na lamang masama yung tingin sa akin. Ang gwapo naman niya kasi kaya halos yata lahat ng babae rito sa campus may gusto sa kanya. Ako lang yata ang hindi nagkakagusto sa kanya. Kaibigan lang talaga ang turing ko kay John. Ewan ko ba, abnormal na yata tong puso ko kung bakit hindi ko siya magustuhan bilang isang lalaki. Mahal ko siya pero bilang isang kaibigan lang. Salamat dito ha. Hindi ka ba busy? Tinuloy ko ulit ang aking pagsusulat pagkasabi ko noon. Nakatingin lang siya sa akin at hindi sinagot yung tanong ko sa kanya. Sinulyapan ko uli siya nang hindi siya sumasagot. Pinisil ko ang kanyang ilong para itigil niya ang pagtitig sa akin. Kung ice cream lang ako kanina pa ako natunaw. Nakangiting biro ko sa kanya at hinimas ang kanyang ilong na pinisil ko. Ang ganda mo kasi kaya hindi ko mapigilang hindi ka tignan. Che, matagal ko nang alam yon. In love ka na naman sa akin eh. Biro ko sa kanya na natatawa pa. At biglang nahinto ang aking pagsusulat na magsalita ulit siya. Oo, matagal na akong in love sa'yo. Hindi mo lang napapansin. Unti-unti na ako napatingin sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkaseryoso. Napakurap-kurap ako at hindi ko nalaman ang aking isasagot sa kanya. Hindi nagtagal, bigla siyang natawa ng mahina at kinurot ang dalawang pisngi ko. Akit mo talagang lokohin. Pinalo ko naman siya sa kaliwang braso niya at inirapan siya. Paano nga kaya kung totoong in love ako sa'yo? Nakahalumbaba siya at nakangiting nakatitig sa akin. Kung totoo man yan, marami na ang galit sa akin ngayon. Lalo na mas marami pang mamamatay yata dahil lang sa'yo. At tiyak mo sasama na naman ang tingin ng mga admirers mo kesa sa sakit ko. Naiiling kong sabi sa kanya habang nililigpit ko ang mga gamit ko. Wala akong type ni isa sa kanila.
Mukha kaya silang clown sa kapal ng makeup nila. Saka ang igsi ng mga palda, parang gustong magpasilip. Sana nagpanty na lang sila. Nakasimangot naman ni Turan at ako naman ay natatawa habang sinasabi niya iyon. Siya nga pala John, punta ka mamaya sa bahay. Birthday kasi ni Kuya at anniversary nila Mama at Papa. Malungkot kong wika kay John. Napansin naman niya ito at hinawakan ng kanang kamay ko na nakapatong sa mesa. Huwag ka nang malungkot. Kung nasaan man sila ngayon, tiyak masaya na sila kasi nakikita kanilang bumubuti na ang lagay mo. At isa pa nariyan si Kuya Mars mo at si Nana Lucy. At higit sa lahat nandito ako. Hindi ka namin iiwan. Tandaan mo yan. Salamat John. Hanggang ngayon nasa tabi pa rin kita. Seryoso kong sabi sa kanya at niyakap ko siya na ikinagulat naman niya. Niyakap naman niya ako pabalik. Ang sarap mo talagang yakapin. Bigla ko na lang siyang naitulak pagkasabi niyang iyon. Ikaw ha? Duro ko sa kanya. Bakit ako? Ikaw nga itong chancing ng chancing sa akin eh. Nakangising sabi ni John. Ewan ko sa'yo John, John ka na nga. Tumayo na ako at naglakad palabas ng library. Sumunod na rin siya sa akin at inakbayan ako. Ito naman, binibiro ka lang eh. Huwag kang magalit, libre na lang kita. Nagniningning kaagad ang aking mga mata at tiningnan siya. Call. Nangingiti konturan at nagpunta kami sa aming paboritong kainan.